Hi guys! Andito ako ngayon para i-share sa inyo ang aking September favorites. Ayan, medyo marami-rami akong favorites ngayon dahil nga everyday umaalis ako and talagang trinay ko sila. Unang-una sa foundation muna tayo. Ngayon, gamit ko rin is itong L'Oreal Lip Tint True Match. Ayan. And kapag gusto ko lang mag-makeup and dyan lang naman ako pupunta, since meron akong mga red spots banda sa chin, tsaka sa cheeks, ito yung gamit ko, BB Cream from Essence. Ayan, super ganda niya and para sa akin kahit na may amoy siya, hindi siya ganun ka bango. Para siyang amoy expired, pero para sa akin okay siya kasi ang ganda ng finish niya sa face. Ang flawless and talaga na-hide yung mga gusto mong i-hide. Tapos kahit di ka na mag-concealer, okay na siya. And then ngayon naman sa concealer, pinag-ano ko siya, pinag-halo-halo ko. Itong Naturactor 130. Yan, bigay sa akin to ng Pretty Angel Shop. Ito yung pinaka-light ng Naturactor 130. Ayan. Ayan. And, syempre, tinitipid ko yun kasi medyo pricey. So, ginagawa ko kapag gusto ko lang din mag-concealer or kung ano man. Ito ginagamit ko, Catrice Camouflage Cream. Ang shade ko dito is Ivory. Ayan, obvious naman. Meron, maubos-ubos na siya. Pero meron akong stock kasi pinadalan ako ni Sis Yumi before. And maganda rin tong Maybelline Fit New York. Maybelline New York Fit. Ginagamit ko lang siya sa under eye area ko. And then next naman, wait lang, na-atching ako. Sorry. And then next naman, itong sa blush on naman, ginagamit ko, alternate sila. Itong BYS Blush Trio. Ayan, tignan nyo. Maganda siya guys kasi kahit hindi ka na, kahit maghapon ka, hindi ka na mag-retouch, super okay na siya. Kahit lagyan mo siya ng powder on top ng blush on mo, super okay siya. And syempre, ang pinaka-favorite ko rin na Tarte na blush on. Ayan. Ang shade nito, Daydream. Ito yata yun. Amazonian Clay 12-Hour Blush. Ayan, from Tarte. Bigay sa akin ng Sis Cheryl. Super ganda. So, kapag nag-ano ako, kapag nag-film ako, ito yung lagi kong gamit kasi ang ganda rin ng effect niya sa camera. And the next naman, hindi siya sunod-sunod. Sa ano naman, sa pag-contour ko naman, ito lagi kong ginagamit for everyday use kapag nagme-makeup ako. Itong Catrice Sun Glow. Ayan, kahit na bronzer siya. Ewan ko, bronzer. Ewan ko, hindi ko pa kasi mag-gets kung ano yung pagkakaiba ng bronzer. Pero feeling ko yung bronzer parang blush on yata or something. Pero ginagawa ko siya pang contour kasi okay naman siya. Pero ang totoong pang contour is itong Anastasia na to. And super ganda. Ayan. Ito yung madalas kong gamitin. Ayan, tsaka yung dalawa sa taas. Ayun. Super, as in. Ang bigat niya. Hindi ko alam kung bakit ang bigat na. Siguro hanggang dulo yung pa. Pero mabigat talaga siya, guys. Hindi ko alam kung bakit. Ito, super ganda rin ito. And next naman, bago ako mag-makeup, ito rin pala, yung blush on kong ginagamit. It is either MAC or yung Max and More. Alternate ko lang silang, ilan ba yung blush na ginagamit? 4. Ayan. Depende rin sa mood ko, and depende rin sa lipstick na ginagamit ko. And then next naman, itong NYX Concealer na called Corrector something to. Ayan. Ginagamit ko siya after ko mag-primer. Tapos, yung mga red spots. Kasi, hindi nga pantay yung color ng face ko. So, yan. And ginagamit kong primer pala, madalas ngayong buwan na to, is itong Egg Pore na to. From Tony Moly. Ayan. Ayan. Madalas ko siyang ginagamit ngayon kasi yung iba kong mga primer, hindi ko masyadong ginagamit kasi pag umaalis lang talaga ng sobrang pangmatagalan ka dahil medyo pricey yung Urban Decay pero super ganda ng Urban Decay na primer. Pero may dalawang klase ako, isang pang pore, isang pang brightening shot. So, ano ko lang sila ginagamit? Occasionally lang. And then, next naman, itong mga lipstick naman muna. Ito yung madalas kong gamitin kung nakapapansin nyo. Wala lang, pag gusto kong mag-light or dark, depende. Unang-una, itong Angel Rose gamit ko ngayon from Maybelline. Alam ko wala na to, sold out na ata to or face out na, something. Tapos, pag red naman, it's either itong Cover Girl na, ano ba to? Hot, something siya. Basta super red siya. Or yung
MAC Ruby Woo. And then, ito yung madalas yung tinatanong kapag gamit ko. Yung Wet n Wild 517C. Ito yung color niya. Wait lang. Ito yung color niya. Pero pag nasa lips na, iba-iba rin talaga effect eh. Ewan ko kung bakit. And then, ito, yung madalas nyo rin tinatanong na pang fresh look lang siya. Ito. Yung from Australia na hindi ko alam kung paano siya ibasahin. Pero from Australia, alam nila pag ganito yung packaging, bigay lang sa akin ni Beb Maria. Meron kami nito nila ate, nila ate Muffin, nila ate Perfecta. Itagi-isa kami ng ganito. Nila mama. Maganda siya kasi parang natural lang sa lips mo. And ito yung madalas ko rin gamit ko yung Spellbound. Kapag gusto ko lang ng wala akong makeup or simple lang yung makeup ko, ito yung gamit ko. Ganda kasi pang all day na siya. So, hindi mo na kailangan mag-worry or mag-retouch or kung ano man. Kaya super okay siya. And sa mga nagtatanong ng super dark ng vampy look ko, itong lip liner pencil from Korean store siya. Wala siyang number lang kasi 07, made in Korea siya. Ito siya, TW Clinic. Ayan. And meron din akong eyeliner. 80 pesos each lang siya dun sa Korean store sa may Pergula Mall, BF Homes Paranaque. And then kapag naman sinisipag akong mag-eyeliner, ito yung gamit ko. NYC Eyeliner Liquid. Yan. And madalas yung ginagamit sa false lashes ko ng mascara, itong Essence Lash Princess. Kasi hindi siya, kahit pawisan ka, kahit ulanin ka, or kung ano man, hindi siya hindi siya nag-iitim dito sa dulo. Kasi may mga ganun, diba, na mascara kapag nabasa lang yung mata mo or kung ano man, kumakalat siya. Pero masabi ko, super gano'n talaga itong essence na to. Ito sa favorite ko talaga yan. And, so, ginagamit ko naman sa kilay ko itong Nichido Chestnut. And, ito yung gamit ko lagi. Ano ba yun? Gamit ko lagi yung Naked 3 na eyebrow mascara. Alam niyo na to, na hindi naman siya, fake siya guys. So, ko lang to, natsambahan ko lang kasi may nagtitinda na gay dun sa salon before pa, bago pa ako ikasal. Na may nagtitinda ng ganito. Sabi ko, sige, try ko nga. Tapos 150 ko siya nabili. Kaya, okay siya. And then, syempre, itong pang-ipit ko, na nabili ko sa may SM. 300 siya before. 150 na lang. Super ganda kasi kumikinang siya. Madalas ko siyang gamit lately. Kaya, super, ang ganda lang na kapag nakataling hair mo, kahit wala kang ayos or kung ano man, simple ka lang. Parang caring-caring niya na. Basta nasa hair mo lang siyang ganyan. Ayan. And then, next naman, yung madalas kong gamit ngayon, yung bigay sa akin ni Sis Justin na, obvious naman, bawas na bawas na siya, na Victoria's Secret Red Plum and Freesia. Tama ba? Ayan, super. Ito, medyo hindi naman siya ganun katabak, pero compared dun sa mga amoy bagong ligo na perfume, ito yung medyo okay siya. And dito naman, Velvet Rose and Musk. Ito gusto ko kasi lahat talaga ng may musk na scent, ang bango niya. Ito naman super light lang, kaya ito yung madalas kong gamitin ngayon, like, kahit mabigat siya, laging nasa bag ko, itong dalawang to. Obvious naman guys. And, syempre, hindi mawawala itong Colgate Sensitive Pro Relief. Hindi pa akong mabulol. Pro Relief. So, 198, almost 200 siya. Nabili ko lang ng 100 pesos yata. Or 100 plus, ganyan. Kasi, nag-sale siya sa Watsons. Eh, nung natry namin ni Hens, maganda siya. So, nung pumunta kami ng Watsons, saktong-sakto, 50% off pa rin. Kaya bumili na ako ng dalawa. Kaya, yun. So, yun lang guys. Ito rin yung mga September favorites ko. And, ginagawa ko kasi since everyday ako umaalis, iba-ibang lipstick yung ginagamit ko. Powder, parang foundation or powder. Or, wait lang, bago ko makalimutan, gamit ko pala lately. Wait lang, nag-ring yung phone ko. Ayun! Bago ko pala makalimutan guys, gamit ko lagi itong Maybelline's Dream Satin Skin 2-Way Cake SPF 32. 01 yung shade ko. And itong Essence 2-in-1 Makeup Powder. Obvious naman na. Mauubos na siya, guys. Maganda kasi,
Masasabi ko dito, kahit na super light siya, depende rin sa liquid foundation na ginagamit ko. Pero, since acidic talaga ako, nagda-dark talaga siya. Pero saktong dark naman, hindi siya super dark. Pero ang ganda sa skin kasi super flawless and ang ganda ng finish niya. As in, worth it naman yung 400 pesos niya dito, guys. And ang ganda ng packaging niya. Hindi ko pa ito nagagawa ng review, pero nakikita niyo naman yung lagi kong video na ito yung lagi kong gamit na powder talaga. So, yun lang guys, and thank you so much for watching, and thank you so much sa mga nag-remind sa akin na gumawa na ako ng favorites ko every month. Kasi alam niyo kung gaano ako ka-busy, kaya buti lang inagahan ko na ngayon, and may nag-remind na may time din naman akong gumawa. So, yun lang, thank you so much guys, and God bless! Thanks!